Yung Epal TARP daw po ni Bong Suntay, mga bossing, sa Quezon Avenue, ayan oh, Team Serbisyo, ano, Attorney Mig Suntay, oh, tapos Kiko, tapos Congressman Bong Suntay, sinulatan daw ho, mga kababayan, ng ano, sinulatan daw Manyakis. Ayan oh, ayan oh, Bong Suntay, tapos sa ilalim Manyakis. Paano naman ho, mga kababayan? Ang dami naman posible at maaari niya sigurong gamitin na example ho, ang naisipan pa, wala hong iba kundi si Ann Curtis, 'no? At rinig na rinig ng mamamayang Pilipino mismo po doon sa Kongreso na nung nakita si Ann Curtis, nag-init si Bong Suntay. Kaya yan po ang response ng mamamayang Pilipino. Oh, saklap ano? Hanggang ngayon ho, mga kababayan, siguro may 3 o 4 na araw na ho, simula nung si Bong Suntay ay, nagsalita ho patungkol doon sa Ann Curtis na nag-init. Hanggang ngayon ho, iniisip ko kung ano kaya ang naiisip ng SME o nung misis ni Bong Suntay, 'no, habang pinapakinggan. Ano kaya ang naiisip nung nanay at, kung meron mang anak ni Bong Suntay habang siya ay pinapakinggan, mga kababayan. Ganyan ho talaga ang mangyayari. Ipilit mo naman na ipilit, 'no? Sumubok ka na maidepensa, yung mahirap idepensa. Yan ang mangyayari. Pilipit, pilit na pilit. 'Di ho ba? Oh, mismo ho yan, mga kababayan. Mismo doon sa lugar nila yan, sa Quezon City. Oh, 'di ba? Kaya ganyan. Kaya ho, doon sa mga congressman, senador, mga ano, mga halal ng bayan at yung mga matataas ang posisyon sa ating bayan, galing-galingan niyo naman. Lalo na kapagka yung mga nagsasalita kayo, may mga speech kayo, et cetera. Siguraduhin ninyo na hindi kayo makakaapak ng tao, na hindi kayo makakasuhan, na hindi kayo, mababash ng mamamayang Pilipino. Kasi ho, ang nangyayari, nagmumukhang humihina ang kalidad ng ating mga lider. 'Di po ba sabi ni Ma'am, Delia Rosario, 4 ang anak ni Suntay, 'no, 2 girls and 2 boys. Tapos marinig, yung tatay ko pala may ibang ini-imagine. Hindi naman ho tayo nila puwedeng kasuhan 'pag sinasabi natin. Siya mismo ang nagkuwento nun. Nung una naman po hindi natin naririnig sa kanya, na example lang yun o imaginary ano lang situation yun, hindi, 'di ho ba? Talagang wento, talagang kinuwento, mga kababayan, at mukhang nangyari talaga, 'di ba? Nagtaka lang ako doon sa dahilan niya, doon sa kanyang ano, sa kanyang palusot, mainit daw ho kasi sa Pilipinas. 'No? Yun daw ho yata ang gusto niyang ibig sabihin doon sa sinabi niyang nag-iinit siya. Sabi ni Shiro Kansaki, nakakahiya sa mga anak niyang babae. Manyakol daw si daddy. Hindi hindi kita masisisi. Kasi galing mismo kay Bong Suntay yun. 'Di po ba, mga kababayan? Galing mismo sa kanya yun. O eto, idagdag na natin ito, yung dispensa at paliwanag niya, mga boss, 'no? Ay hindi, eto muna. Eto muna tayo, mga kababayan. Pagkatapos niyang tarpaulin na 'yan, na nilagyan ng manyakis daw, ayan, sa ilalim pa 'no, nung litrato at picture niya, manyakis, nako, di siyempre tayo naman. Tahimik si Ann Curtis, Hindi nagsasalita si Ann Curtis patungkol dito, Walang balita kay Ann Curtis, pero yung mga kaibigan, kapatid, nagsalita na ho, mga kababayan. At idinedepensa si Ann Curtis. 'No? Ngayon, tinignan ko, ay merong balita pala, hindi ko tinignan. Merong balita kay Ann Curtis, mga bossing, na ano, naku eto, lumabas ng bansa. Ayan o, Ann Curtis now in Oman with her family. Napabiyahe ho yata dahil kay Kong, mga kababayan. Napabiyahe, 'no? Sabi dito, Ann Curtis
has reunited with husband na papunta doon sa mister. Ikaw ba naman makarinig galing kay congressman, na ini-imagine imagine ka, mapapaano ka, mapapabiyahe ka, naku baka sundan ako, baka ganyan yung iniisip niya 'no? Baka sundan ako, oh, umalis na nga ako dito, nandun pa yung mister ko sa ibang bansa, 'di ba? Ann Curtis has reunited with husband Erwan Yusap and daughter ay may anak na pala siya. And Dalia in Oman after flight disruption due to the tension in the Middle East. O biruin mo, nakakatakot bumiyahe ho ngayon mga boss ha. Pero hindi alintana kay Ann Curtis. Siguro ang iniisip ni Madam no, mas nakakatakot yata sa Pilipinas kung magi-stay ako. Bumiyahe na lang ako papunta doon sa Oman. Mas malapit pa sa mister ko at alam ko na safe ako. 'Di ba, sabi ni Danilo Espeo, humingi ng sorry, pero in-insist niya, wala daw, mali siya 'yun. Sir naman 'no, tayo hong lahat, napanood, tayong lahat, narinig kung ano yung sinabi niya. Nag-init nga po talaga, 'di ba? Nag-init ho talaga mga kababayan. Huwag niyo sanang i-post, sabi nung nag-comment sa ilalim mga boss, huwag niyo sanang i-post yung location ni Ann. Baka mag-imagine na naman si Kong. Ayan, hindi ho ako nagbibiro, ayan, 'di ba? Huwag niyo ho sanang i-post yung location ni Ann. Baka mag-imagine na naman daw ho si Kong. Sa ilalim, walang kaalam-alam, may nag-i-imagine na pala sa kanya dito sa Pinas. Baka nga ho baka po kaya bumiyahe yan, kaya po napalipad yan. Siguro gustong dumikit doon sa kanyang mister. Kinakabahan, natatakot. Meron tao nag-i-imagine sa akin dito sa Pilipinas. Ay bumiyahe na lang ako. Pero sa totoo lang ho, mga kababayan, nakakahiya. Nakakahiya, 'no? Yung mga sinabi ni Bong Suntay, nakakahiya. Kasi ho yun, ang epekto ho yun, nung sobrang pagpipilit na maipagtanggol ang Vice Presidente. Sobrang pagpipilit ho, mga kababayan, na, pangatwiranan. Dahil ho, kung maalala niyo, noong, sa Vice Presidente po, mga bossing, nung series ng, mga buwan na sikat yung confidential funds niya at nag-aano siya, ano tawag dito, nagpapa-press conference. Gulat nga tayong lahat, akala natin talagang sasagot siya doon sa sa issue niya, Pero ang mga narinig ho natin mga kababayan ay pagpugot ng ulo sa pangulo, oh, yung pinakahuli, yung pinakamalala, pagpapapatay, 'no? 'Pag may nangyari sa akin, may inutusan na akong tao, patayin si Bongbong Marcos, Martin Romualdez at Lisa Araneta Marcos. Yun na ho yung pinakamalala. Gustong idepensa ni Bong Suntay. Ako po, ano kumbaga nakita ko si Ann Curtis, na-imagine ko nag-init yung katawan. No, puwede na po ba akong makasuhan? Yun hindi, malayo. Pero iba naman yung pagbabanta sa buhay ng tao, 'di ho ba mga kababayan? Yung kay BP pagbabanta sa buhay ng tao, At kung susundan mo yung isang buwan na yon, Ma'am Neng Gigi, puros patayan yung sinasabi ng Vice Presidente, 'di ho ba? Sabi ni Victor Camano, malamang kasi nag-init nag-init pa lang ang tao na 'yan. Talagang nakakahiya sa mundo. Dapat 'yan tanggalin na 'yan sa puwesto niya. Tapos mismong sa Congress pa ho, tinalakay at ikinuwento na sana ho ang mag-uumpisa, mangunguna mga boss chief mo sir, para po, pumrotekta, umalaga sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababaihan, ay eto pong mga, leader natin. Kaya lang sa kanila pa ho nanggagaling yung mga ganyan, 'no? Sana, biruin mo, sila yung pumoprotekta, tapos si Bog Suntay pa yung nanguna. Sabi ni BJ Badiola, kapay-kapay ang BP ng Pinas.
ano aasahan sa kanya? Malabo 'yun. Ang hirap po na idepensa niyan mga kababayan.